puno ng sorpresa ang buhay ng tao. Minsan, tungkol sa tagumpay at kabiguan, karera at pag-ibig. Paano kung dumating sa puntong makakatagpo ka ng isang tao na hindi mo inaasahang mamahalin? Ni sa panaginip ay makakasundo mo dahil sa pagkakaiba ng inyong mga ugali at estado sa buhay. May mamumuo kayang pag-ibig? Ako si Hera, nakatira sa Angeles, Pampanga. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng buhay pag-ibig ko na puno ng ups and down. Gusto ko itong i-share para naman makapagbigay ng aliw, makapagpakiling, makapagpaiyak, at syempre, kapulutan ng aral sa buhay. Nais kong simulan ang kwento ko sa pag-a-apply ng trabaho 3 years ago sa isang sikat na kumpanya sa lugar namin. Ang pag-a-apply kong iyon ay hindi ko inaakala na siya pala ang makakapagpabago ng buhay ko at magbibigay sa akin ng mga karanasan na hindi ko makakalimutan sa habang panahon. Halo-halong emosyon ang naranasan ko dahil sa pangyayaring iyan. Lungkot, saya, kilig, inis, tuwa, galit, at pagmamahal. Oo, mga emosyon na natural ng nararanasan ng isang tao. Subalit, di ko akalain sa simpleng pag-a-apply ng trabaho ko pala, mararanasan ang lahat ng iyon. Pangatlong beses ko ng pag-a-apply ngayong buwan. Sana naman natanggap na ako. Kung bakit naman kasi, ngayon pa nagbawas ng empleyado ang dating company na pinapasukan ko. At sa kamalas-malasan pa, isa ako sa mga natanggal. Ang hirap pa naman ng buhay ngayon. Hindi pa ako nakapagbayad ng renta ng boarding house ko. Hindi naman ako pwedeng umuwi sa amin. Ayoko naman magtinda ulit ng banana queue. Pambihirang buhay ito. Buti sana kung upa lang sa boarding house ang pinoproblema ko. Kaso hindi eh. Bukod pa sa pagkain, nag-chat pa tong kapatid ko, humihingi ng pambayad sa tuition niya. Ay, saan naman kaya ako kukuha ng pera pambayad sa mga yun? Sino naman kaya ito nag-email sa akin? OMG! Job interview? Greenhouse Corporation? Isa ta sa pinakakilalang company ngayon pagdating sa iba't ibang uri ng food process ah. Dito nagtatrabaho ang best friend ko si Ana. Buti na lang talaga at sinabihan niya akong nangangailangan sila ng aplikante ngayon sa marketing department. Nako, sana naman matanggap ako ngayon. Bukod sa mataas ng pasahod, ay marami pa akong makukuhang benefits dito sa company na to. Tuwang-tuwa ako nang isa ako sa mga nabigyan ng pagkakataon upang makapagtrabaho sa kilalang kampaning iyan. Ano pa't hindi ko na naisip kung ano ang kahihinatnan ko, basta para sa akin, isang malaking oportunidad ang dumating. Hindi ko alam na ito na pala ang simula ng isang malaking pagbabago sa buhay ko. Makikilala kong isang lalaki na magiging amo ko, na magbibigay sa akin ng challenge, hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa personal na pagkatao ko. Ganito pala kalaki ang kampanyang to na papasukan ko. This is it, pansit! Nasaan na kaya si Ana? Sabi niya dito niya ako sasalubungin sa entrance. Nasaan na kaya yun? Uy, Hera. Nandito ako. Salamat naman at dito ka na magtatrabaho. Magkakasama na tayo. Ano ka ba, Ana? Hindi pa naman tayo sigurado kung matatanggap ako sa trabaho. Dapat positive ka lang. Good vibes ba? Para hindi tayo lapitan ng malas. Tara na sa loob. Sa dami ng pumipila, baka maubusan ka na ng upuan.
Nang makapasok na ako, nakita kong kagandahan ng buong company. Mula sa disenyo at modern style ng interior. Pati mga empleyado ay halatang disiplinado at ginagawang mabuting kanilang trabaho. Naupo na ako sa isang bakanting upuan at naghintay ng pila. Napagdesisyonan kong mag-CR muna. Kaya ipinakisuyo ko sa babaeng katabi ko sa upuan na bantayan muna ang pwesto ko. Oh my gosh, ilang aplikante na lang at ako na ang susunod. Kinakabahan talaga ako. Sana naman pala rin ako ngayong araw na to. This is it. Kailangan matandaan ko lahat ng key points na pwedeng itanong sa akin para matanggap ako. Kanina ko pa binabasa ang notes ko. Alam ko na rin naman ang lahat ng information. Pero bakit hindi ako mapalagay? Sa lahat ng interview kakaharapin ko, ito na atang pinaka nakaka-nervous to the highest level. Ano ba naman to? Ang babagal ng mga empleyado ko. Kailangan matapos ang trabaho within 1 week. Dagdagan pa ni Irene na napakabagal mag-submit ng report. Matawagan na. Hello? Irene, di ba sinabi ko na sa'yo na ngayon mo na ipasa ang report na pinapagawa ko sa'yo? Bakit wala pa ang report na yan sa table ko? Puro ka na lang pasensya, pasensya, pasensya. Nakakainis. Mamaya, pag... Gosh, Baklang pogi. Naku, sorry. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Pupulutin ko na lang yung mga papel na laglag. Sorry po talaga, sir. Sorry. Ay, hindi ko po talaga sinasadya. Sorry po talaga, sir. Oh my gosh. Ano ba itong nagawa ko ngayong araw para pagpalain mo? Ang swerte-swerte ko naman. Nakakita ko ng mala Edward Collins ang dating. Papang papa. Tumingin ka nga sa dinaraanan mo. Alam mo bang marami pa akong gagawin? Kaya tabi dyan at wag mong sayangin ang oras ko. Maganda ka sana, kaso bulag ka naman. Manong pagkaalis mo rito, dumiretso ka sa doktor at ipatingin mo yung mga mata mo? Aba, wisit na lalaki to ah. Okay na sana, kaya lang mataray. Bading ata to. May attitude si kuya. Pagkatapos ng makalaglag panty na eksenang iyan, ay tuluyan na akong dumiretso sa ladies room para mag-retouch. Grabe, nahagard talaga ako sa mga pangyayaring iyan. Bumalik ako sa pwesto kung saan ako nakaupo kanina. Saktong pag-upo ko, tinawag kaagad ang pangalan ko. Kaya pumasok ako sa opisina kung saan gaganapin ang interview. Pagtapat ko sa pintuan ng office, ay ginalang ko kaagad ang paningin ko. Hindi ko agad nakita ang mukha ng magiging boss ko. Dahil nakaharap siya sa bintana, nagulat ako nang makita kong ang lalaking nakabunggo ko sa labi kanina ay ang lalaking mag-i-interview sa akin. Saglit akong natulala. Parang tumigil ang mundo ko ng ilang segundo. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang nangyari. Ang mahalaga sa akin ay matapos ng maayos ang job interview ko. Maupo ka. Thank you po, sir. Bayan! Sa dinami-raming tao dito sa kampanyang to, bakit siya pa ang mag-i-interview sa akin? Siya pa talaga. As in siya pa. Ayoko maging boss ang lalaking to. Ayoko. Wait. Hera, kalma ka lang. Kalma lang, Hera. Pogi naman siya eh. Tiis ka na lang. Miss Hera? Baklang pogi. Sorry sir. Nagulat lang po. Hera Cruz, right? Yes sir. You are applying for the staff marketing position. What makes you think you are qualified for this job? Qualified ako sa'yo. Ano? I think qualified po ako dito kasi I graduated with honors from Ateneo de Manila University with a degree in marketing management.
At nag-intern po ako sa 2 major advertising agency na kung saan po ako nag-manage ng social media campaigns at nag-coordinate ng promotional events. Internships. What do you think about your handling of social media that qualifies you for a position in my company? During my internships, pinalaki ko ang social media engagement ng mga clients namin by 50%. In just 3 months, nag-design ako ng strategies na hindi lang nag-a-attract sa followers, kundi maging customers din. Bukod dito, nag-lead ako ng team na nag-o-organize ng nationwide promotional event na nagresulta sa 30% increased sales for our client. Impressive numbers. But how do you handle pressure and tight deadlines? Well, I thrive under pressure. Sa time ko sa advertising agency, madalas akong binibigyan ng last-minute project. Isang instance ay nung gusto ng client ng complete rebranding. 2 weeks before their product launch, nagtrabaho ako around the clock kasama ang team ko para mag-deliver ng fresh, innovative campaign na hindi lang nakamit ang deadline, kundi lumagpas pa sa expectation ng client. The launch was a huge success at pinuri ng client ang dedication at creativity namin. Nagtaka ako kasi ilang segundo na hindi nakapagsalita si boss. Nang tingnan ko siya, saktong nakatitig rin ito sa akin. At saktong nagkasalubong ang paningin namin. Nung mga sandaling iyon, hindi ko maintindihan kung anong mararamdaman ko. Para kasing may kung anong kuryenteng biglang dumali sa buong sistema ko dahil sa mga titig niya sa akin. Kanina pa ba siya nakatingin sa akin? Bakit kaya? Ay tumiba ako sa mukha. Gosh, nakakahiya naman kung meron nga. Sir, kung may dumi nga, sige na, punasan mo na lang. Sige na. Oh, I see. That's nice. Sounds good. How can you prove that you can handle the dynamics of our company? We're not just any company. We are the leading firm in the industry. Naiintindihan ko po yun, sir. That's precisely why I want to work here. Alam ko ang reputation ng kampanya niyo po for excellence and innovation. Inaral ko po ang mga past campaign niyo at lagi ko hinahangaan ang strategic approach niyo sa marketing. Confident ako na ang skills ko sa data analysis, creative, problem solving, at team collaboration ay makakapagbigay ng value sa team niyo. Okay, now give me an example of a challenging situation you faced and explain how you overcame it. Sa previous internship ko, nagkaroon kami ng major crisis nang kumalat ang negative rumor tungkol sa client namin online. Nasa verge na ang client public relations disaster. Agad ako nag-take charge, coordinating with our PR team para mag-draft ng response plan. Nag-launch kami ng social media campaign na nag-clarify sa misinformation at nag-highlight sa positive attribute ng client. Within 48 hours, naibalik namin ang public sentiment at ang reputation ng client ay hindi lang namin na-restore, kundi na-enhance pa. This experience taught me the importance of quick thinking, decisive action, at ang power ng well-coordinated team effort. And what are your career goals? Where do you see yourself in 5 years? Ano ba naman to? Bakit kaya ang dami naman ng tanong? Ay, naku. Sana naman matapos na to. Para na ako malulusaw sa kinakaupuan ko. Dahil sa kapugian niya. Diyos ko po, Lord. Help me. Help me not to fall for him. But to pass this job interview. Hey! Ano ba yan? Bakit ako nakakapag-isip ng ganito? Never ako ma-inlove sa lalaking to. Never and ever. Never talaga. Sa pinuno ng mga sili. Over my dead, gorgeous, sexy body. Miss Cruz? Ay, pogi. Sorry po, sir. Naman, nakakagulat ka. Well, nakikita kong sarili kong lumalago sa company na ito. Taking more responsibilities. And eventually, leading a marketing team. Gusto ko mag-contribute sa success ng company at maging bahagi ng continued growth nito. Particularly, sir, interesado ako mag-develop ng innovative marketing strategies
na pwedeng mag-set ng new industry standard. You're hired. Pwede ka na magsimula sa Lunes. But remember, sa trabaho, ang pinakaayoko sa lahat ay yung tatanga-tanga at mabagal kumilos. Kapag pinagawa na sa'yo ang isang task, dapat listo at wag babagal-bagal. Don't worry, sir. I will do my very best to play my role. And yes, hindi ako tatanga-tanga. Ni magpapakatanga sa inyo. Sa trabaho. Promise. Legit ba yan? Baka mamaya, daanan mo lang ako sa jar mo. Nako, gusto na pa naman kita. May sinasabi ka, sir? Meron. Wala. Sige na, makakalis ka na. By the way, your job will start on Monday. Lumayas ka na at baka di ako makapagpigil, mahalikan kita dyan. Ganda mo eh. Okay, sir. Goodbye. Wait, Hera. Yes po. Why? May ano po? Wala. May dapat kang tingnan dyan sa may ibaba mo. Oh my! Bukas yung zipper ko. Sir, kanina pa ba to? Oo, kanina pa yan. Ba't ngayon mo lang po sinabi? Gusto ko makita eh. Ha? I mean, kanina ko pa nga nakita. Pero nakalimutan ko lang masabi sa'yo dahil sa job interview na ginawa ko sa'yo. Tuwang-tuwa ako nung araw na yon dahil natanggap ako sa trabaho. Nung unang araw na magsimula ako, ay masaya naman ako at satisfied dahil madali kong nakapalagayan ng loob ang mga katrabaho ko. Nasabi ko pa nga sa sarili ko na mas comfortable ako ngayon sa simula ng unang trabaho ko dahil itinuro sa akin ng mga ka-office mate ko kung ano ang dapat gawin sa mga bagay na hindi ako pamilyar. Ang hindi ko talaga gusto ang pagiging boss ng amo namin na si Mr. Sunget Zeus na nagiging sanhi minsan ng pag-overtime ko. Nahalata ko yon dahil kahit na may mga bakante akong kasamahan ay sa akin pa rin talaga itinatambak ang mga mabibigat at maraming gawain. Pero syempre, determinado ako at lalo akong nagsumikap para maging maayos pa rin ang performance ko. Sinikap ko rin na kahit nagsusungit ang boss kong papansin, maging maayos pa rin ang pakikitungo ko sa kanya. Well, syempre, alam na this. 10 rolyo ng PC ang kailangan ko baunin araw-araw para maging mahaba ang pasensya ko. Tanghali na pala at nagsisimula ng kumulo ang sikmura ko sa gutom. Naalala ko si Ana. Kanina pa nag-aaya ng lunch. Gusto niyang subukan ang bagong restaurant sa tapat ng office namin. May palabok at seafood rice daw doon na masarap at gusto niyang tikman. Pero hindi ako makaramdam ng excitement. Sa totoo lang, hindi ako mapakali. Iniisip ko kasi na baka mag-overtime na naman ako mamaya. Tinambakan na naman ako ni Boss Sus ng trabaho. Parang hindi na uubusan ng tasang taong yun at lagi akong target. Naiinis na talaga ako. Oo nga, malaki ang sahod dito at maganda ang benefits. Pero sobra naman ang workload na binibigay niya. Sa tingin ko, galit pa rin siya sa akin mula na nag-apply ako dito. Hindi niya yata nakakalimutan yung nangyari nun. Kaya hindi ko maiwasang isipin kung bakit siya ganun. Ayon kay Ana, mabait naman siya dati. Pero nagbago siya mga 3 taon na ang nakalipas. Noon daw, approachable pa si boss. Pero bigla siyang naging masungit at bossy. Sayang nga, sabi ni Ana. Crush pa naman daw niya si boss noon. Kaso dahil sa pagiging bugnutin, dead man na lang. Hoy, kayong dalawa. Tama na nga yan. Bakit ba? Ano bang problema mo, ha? Ako? Wala. Pero si Hera, magkakaroon kapag dahil sa kadaldalan ninyong dalawa. Na-late tayong kumain. At kapag na-late tayo, malamang sa alamang, malilate din tayong makapag-resume sa work. May overtime pa yan, I guess. Di, siya na naman ang may iwan dito. Wow, naisip mo pa yun, Mark. Amazing. Aba, syempre. May jutak ata to, no? Concern pa sa'yo. Si Ana lang naman ang hindi. Uy, tigil-tigilan mo ako dyan, ha? Concerned din naman ako.
Kaso, na-carried away ng chikahan namin. Oo, sige na. Tama na yan. Tara na. Chibog na tayo, dali. Sige na. Oo, rest na tayo. Anong oras na rin? Kahit anong sabihin, gutom na rin ako eh. Well, ako, di lang ito. Excited pong makita ulit kayo ni Sir Zeus na nagpapakute sa isa't isa. Huwag mo nang itanggi, Hera. Kitang-kita naman eh. De-deny ka pa? Mark, tigilan mo ko Sasungal-ngaling kita dyan. Ano ka mo? Susungal-ngalin mo ng halik si Sir? Uy, kayong dalawa. Ingay nyo. Dito na kayo maupo. Sige na. Order na kayo. Alam niyo guys, Masyado lang din talaga ako nagtataka. Marami naman tayo dito. Pero, notice nyo? Laging ikaw na lang? Girl, ang nagkritikuhan niyang utusan? Well, favor naman sa akin yun. At malamang kay Mark kasi iwas pagod. Pero ewan, so wondering. Oo nga naman, friend. Pero, simple lang yan. Type ka ni Sir Hera. hoy, hindi naman siguro. Ganun talaga siguro yun. Para matest ako kung hanggang saan ako tatagal dito sa kampanya niya. Sa work na to. Well, may amats ka. But I am not satisfied with that. Di ko talaga maiwasang isipin na type ka niya. Type ka niya, girl. Type ka niya. Sir, nakatingin ka na naman dyan sa monitor mo. Si Miss Cruz ba? Oo, si Miss Cruz nga. Buwisit. Nakakagulat ka naman, Mark. Buwisit ka. Ni hindi ka man lang kumatok. Pwede ba? Gumawa ka man lang ng ingay para malaman ko kung nandyan ka na sa likod ko. Sir, cute mo pala pag nagugulat. Mala, Richard Gomez ang kagwapuhan mo. Magkukumpara ka na nga lang sa matanda pa. Pwede bang sa modernong tao naman? Eh di si Richard Alden na lang. Baka Alden Richards. Oh, ganun nga. Siya nga, sir. Ay, tigilan mo nga ako. Ano bang kailangan mo, ha? Wala. Ikaw, sir, ha? Parang may naaamoy akong something. Ikaw talaga. Kung ano-ano ang napapansin mo. Ayusin mo na nga lang ang mga nakasked na meeting ko ngayong araw. Hindi kung ano-ano yung mga pinagdadadaldal mo. Sige na, sulong. Sabi ko nga po, sir. Sabi ko nga. Eto na. Okay, eto pa. Input ko tong data dito. Tapos etong data from previous client will be inserted to complete my report. Okay, done. Wait, check ko nga. Baka may nawawala pang data. Hanapan pa ako ni Mr. Sonia. You are so busy, Hera. Vice Presidente. Ay, sir, ikaw pala. Ano ba yan? Basta ka nalang sumusulpot. Yes po. Anything, sir? Yes, ikaw. Ha? I mean, ikaw ang kailangan ko para sa task na ipapagawa ko ngayon. Okay. Ano po yun, sir? Sumunod ka sa office ko at doon kita liligawan. Liligawan? I mean, sumunod ka sa akin para hindi ka maligaw. Doon tayo mag-uusap sa office ko. Kaloka. Hanggang sa isang araw ay kinailangan magpatawag ni Sir Zeus ng meeting para sa ilalabas na new project. Sa puntong ito, kinailangan niya ang tulong namin. Isa ako sa nakapag-contribute ng mga new idea. Napansin kong habang nagsasalita ko sa harap kanina at nagpa-play ng PowerPoint, napapasalyop sa akin ng tingin si Sir Zeus. Napapakagatlawi tuloy ako. Ewan ko ba?
Pakiramdam ko talaga, may gusto sa akin ang sungit na yun. Hindi naman sa pagiging kalengera. Pero ang weirdo lang kasi ng mga tingin niya. Minsan ba nga, nakokuryente ako dahil sa mga titig dito tuwing napapansin ko nakatuon ang mga mata niya sa akin. Hera, sandali. Yes, sir. I'm impressed with your ideas today. Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi ko po kasi alam kung matatanggap niya, sir. OMG. Bakit mo kang papalapit yata si sir sa akin ngayon? Ang ganda talaga ng ilong niya. Sobrang tangos. Ay, oh no, shucks. Ang popular rin ng labi. Nakakatakang halikan. Ano bang gagawin nito? Hahalikan niya ba ako? Sige na, sir. Kung hahalikan mo kung kulang, ano ba itong naiisip ko? Para naman akong ilusyonada. Hera, are you okay? Bakit ka nakatulala? Wala po. Wala naman, sir. Ang gwapo mo kasi. Ang gwapo po kasi yung model sa power presentation kanina. Sorry po. Iniisip ko lang yung napag-usapan natin sa meeting kanina. Are you sure? By the way, I like you. Do you like me, sir? Tama po ba? I like your confidence. I like your courage. Oo, yun nga. Tiwala ako sa kakayahan mo. Alam kong hindi mo bibiguin ang company natin. Salamat po, sir. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Great. Gagawin ko rin ang lahat para magustuhan mo. Gagawin ko ang lahat para magustuhan mong mag-work ng matagal sa company ko. Kasi mga tulad mo ang kailangan ko para maging masaya. Para maging successful ang company. Baka pwede tayong mag-coffee some other time para mapag-usapan pa natin ang iba mong ideas. Sure, sir. That sounds good. Looking forward to it. Kitang-kita sa aura naming dalawa na tila ba may kakaibang kung ano. Kakaibang hindi ko maipaliwanag. Basta ang alam ko, masaya ako. Kung bakit, hindi ko alam. Hala, late na yata ako. Teka, ano kayang itsura ko? Wait, tingnan ko nga muna sa salamin. Maayos na siguro to. Ano ba yan? Kalma ka nga lang, Hera. Hindi naman date pinunta mo dito, kundi trabaho, 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 trabaho. Buisit, ano ba to? Bakit ganito? Sige lang. Relax lang, relax. Ano ba yan? Hindi naman ako dating ganito Every time na nakikita ko si Sir Sus, bumibilis ang kabog ng dibdib ko. Tapos, parang may kung anong gumagapang sa tiyan ko. Napapranay ka na nga, Hera. Buisit talaga. Buisit. In love na ba ako? As in love ba ako? Anak ng tapang kabayo. Nag-chat na si Sir. Oh no, wait. Dumiretso ka muna sa office bago ka mag-work. Yes, sir. Hindi ko malaman kung ano nangyayari sa akin. Sa tuwing makakaharap ko ang boss ko, sobra ako na-excite. At para bang trompo, hindi mapakali sa kakaikot ng tingin. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko sa sobrang kaba.
So, Hera, let's talk about the new corned beef flavored spread. How do you plan to handle the advertisement of the new project? Gusto kong gamitin ang social media marketing para mapakilala ang bagong flavor. Sa tingin ko po, mas mabilis itong makakaabot sa target audience natin. Why social media? What makes it the best platform for this product? Una, halos lahat ng target customers natin ay active sa social media. Pangalawa, mas cost-effective ito kesa sa traditional advertising. So pwede po tayong gumawa ng viral content na magpapataas ng brand awareness. Interesting. Well, how do you plan to create viral content? Magpo-focus tayo sa user-generated content. Hihikayatin natin ng customers na mag-post ng mga recipe at pagkain gamit ang bagong spread. Pwede rin tayo magpo-contest. Halimbawa, Best Corned Beef Spread Recipe na may premyong makakatulong sa engagement. Oh, that sounds good. How will we measure the success of this campaign? Gagamit tayo ng iba't ibang metrics tulad ng engagement rate, reach, impression, at conversion rate. Maglalagay tayo ng tracking pixel sa mga social media posts at website para makita kung gaano karami ang taong naabot at kung ilan ang nag-convert to sales. What about influencers? Should we involve them? Definitely, influencers have a strong impact on customers' behavior. Piliin po natin, sir, yung mga influencers na may credibility sa food industry at malakas sa following. Makakatulong sila sa pag-build ng trust at credibility para sa product natin. Alright. And what kind of content these influencers create? Pwede sila mag-review ng product, mag-share ng recipes, at mag-post ng behind-the-scene content ng paggawa ng dish gamit ang spread. Importante rin po, sir, na authentic at relatable ang content nila para mag-connect sa audience. Sounds like a solid plan. What's your timeline for this campaign? Well, magsisimula po tayo, sir, sa soft launch next month para makita muna natin ang initial response. After a week, magpo-full launch na tayo with a series of posts and collaboration with influencers. Planado na rin po ang monthly content calendar natin for sustained engagement, sir. Good job, Hera. I really like your strategy. Let's move forward with this plan. Thank you, sir. I'm confident with this campaign will be Confident din success. ako makita ka araw-araw. Gorgeous. Paano kaya kung ikaw ang mag-model sa ads na gagawin? You're so beautiful like a goddess. Sir, ano po yun? Kwan, ang sabi ko, mas maganda kung ikaw ang magiging isa sa mga model ng ads na gagawin para hindi na tayo kumuha pa ng mga artistang gaganap. Mas makakatipid tayo at ang maganda pa ron, hindi lang company ang makikinabang, kundi pati na rin ikaw. Oh my gosh! Narinig mo yun, Hera? Ang haba talaga ng tali mo. Este ng buhok mo. Pinuri ka ni Mr. Sungit. Hala! Hera, ano yan? narinig mo ba ang sinabi ko? Nakita kong may Hera. Yes, sir. Yes, sir. Hindi lang po ako kasi makamove on sa inyo. Este, sa kinain natin na food, sir. Yes, pwede naman po ako, sir. Kung sure na po kayo sa desisyon nyo. Sure na sure ako sa'yo. I mean, sure akong ikaw ang gusto ko maging model kasi meron kang pleasing personality. So, tapos na tayo for this meeting. Thank you for having you this lunch. We still have 30 minutes pa naman bago mag 1 PM. Maya-maya na tayo bumalik, Hera. Sige po, sir. Medyo stressful ang week na to. So I think we need some time naman to relax para hindi naman puro trabaho ang pinag-uusapan natin, right? You know what? Ang mabuti pa, magkwento ka naman tungkol sa sarili mo. Kalimutan muna natin ang trabaho kahit ngayon lang. Share mo naman ang mga bagay-bagay tungkol sa'yo. Let me say, your personal life, kung okay lang. Nasa resume ko po, sir. Pakibasa na lang po siguro. Inutosan mo ba ako? Oo, inuutosan kitang mahalin ako. Este, hindi naman, sir. Anong ginagawa mo pag wala kang trabaho? Iniisip ka. Iniisip ko ang ipapagawa mong task kinabukasan. Joke. Anyway, mahilig ako magbasa ng mga romance novel.
Relaxing na rin po para sa akin yun. Ikaw po, sir. Ano pong hilig nyo? Well, hilig kong buksan ang account mo. Account ko po, sir? Account mo sa office natin to check yung file na pinadala. I see. Yun lang po ang hilig niyo, sir? I love hiking. It's my way of unwinding. Have you ever tried it? Hindi pa po. Pero mukhang masaya. Siguro, maganda ang view sa taas. Lalo na kung ikaw yung unang kong makikita. I mean, kung may kasama. Definitely. How about we go together sometime? Sure, sounds fun. Saan ka usually nag-hike, sir? Sa mga bundok sa Rizal, ang ganda ng mga view doon. Sigurado magugustuhan mo. Gusto ko nga po subukan. Ang ganda siguro mag-picnic doon, sir. Yeah, that's a great idea. I'll bring some snacks. What's your favorite comfort food? Ice cream, sir. It's my go-to treat, lalo na pag stressful ang araw. Ikaw, sir. Chocolate, cookies. I can't resist them. Sounds delicious. So, ano pang hobbies mo besides hiking? I play the piano. It helps me relax. How about you? Any hobbies? Marunong ako kumanta at mag-paint. It's my way of expressing myself. Maybe, I can show you some of my work someday. I'd love that. And I'll play a song for you in return. Oh, wait. You said that you do singing as well. Wanna have some fun? I will play piano and you will sing. What do you think? Oh, so nice, sir. Ayos. Sige, set natin. Tapos banding tayo. Sama na rin natin sina Ana at Mark. Jay, sir. By the way, anong music ang tinutugtog mo, sir? Mostly acoustic. Mahilig din ako sa ballad at mellow. I find it calming. What about you? Anong music ang gusto mo? Same as yours, sir. But I also like R&B, chill, soulful, perfect for winding down. Great choice. I have to learn an R&B song then. That would be amazing, sir. Can't wait to hear it. And I can't wait to hear your voice. And can't wait to see your paintings too. I'm sure they are great. Thanks, sir. You're making me shy. Just like being honest, I like you seeing smile. Ano po, sir? Nothing. Okay naman pala kasama to si sir. Akala ko puro charcoal lang. Color ang nakikita ko sa kanya. Colorful din pala ang life niya. Pati siya colorful. Mula sa pagkakaiba ng ugali naming dalawa ni Sir Sus, unti-unti kami naging komportable sa isa't isa. Bawat araw na magkasama kami ay mas naging magaan pa ang loob namin. Napansin na nga ito ng mga kasamahan namin sa trabaho na may unusual spark sa pagitan naming dalawa. Kahit sa simpleng tanong o tinginan lang, kitang-kita ang special na connection namin. Kaya hindi maiwas sa pag-usapan ng mga kasamahan namin ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Ganun pa man, hindi pa kami bukas ng tungkol sa aming nararamdaman sa isa't isa. Good morning, everyone. Good morning. I'm glad you could all make it. I called this meeting because we need a fresh start. We've been having some challenges lately, and I think a team building activity next week will help us improve our teamwork and communication. Wait, Sir Zeus? Ikaw ang mag-organize ng team building? Grabe. First time yata na mangyayari ito. Hindi ko akalaing magiging game ka sa ganito, sir. Oo nga, akala ko pa talaga. Hindi na mangyayari itong ganitong event, sir. Buti po naisipan niyo to. I've realized na kailangan natin ito. We need to strengthen our team, and this is the best way to do it. We'll start to some icebreaker games, and then move on to the team challenges. I want everyone to participate and enjoy. Mukhang maganda ang plano, sir. Anong mga icebreaker games ang naisip nyo? Well, we'll have some fun activities like human bingo and a scavenger hunt. Then, we'll do some team challenges that will help us learn to work better together. It's important that we all get to know each other more. Ang saya nun. Mas maganda nga yun kaysa sa usual office work. Tama. Siguradong
mas magiging close tayo as a team. Pero, curious ako. Saan tayo pupunta? Oo nga, sir. Saan ang venue ng team building natin? We'll have it at a resort nearby. May mga facilities doon na perfect for our activities. I'll send the details soon, pero gusto kong maging surprise muna ang iba. Exciting. First time ko makarinig na ganito kaka-involved sa ganitong event, sir. Iba talaga ngayon. Siguradong magiging memorable to. Nakakatuwa na ikaw ang nag-organize, Sir Zeus. Naku! Excited na ako. Masarap mag-relax at mag-bonding sa resort. Ano pang ibang activities na naka-line up? Aside from the games, we have some team discussions and feedback sessions. I want us to be open and honest how we can improve our work dynamics. Magiging productive din ito, hindi lang puro games. Magandang idea yan, sir. Parang mas magiging united tayo after this. At least ngayon, makikilala na natin ang isa't isa ng mabuti. Excited na ako. I am looking forward to it as well. Gusto ko ring makilala ka pa. I mean kayong Well, lahat. di na, Let's sir. make this Binago a mo great pa. event Sinabi mo and na a nga. turning point for our team. I'm confident na mag-e-enjoy tayong lahat. Let's make it a great event. Great event talaga to para sa'yo, sir. Kasi baka kasama mo si Hera. May sinasabi ka, Ana? Wala po. Sabi ko lang, great event niya ito. Di ba, Hera? Oo nga, sir. Game on! Tama. Oh Excited my na gosh. ako. Dapat na mag-ready na tayo para dyan. Sobrang laki ng pagbabago na nangyari kay Sir Zeus. Hindi naman niya ugali mag-organize ng team building. Pero isang himala na pagdesisyonan niya ito ngayon. Kung dati ay sumasama lang siya sa ganitong event dahil kailangan, pero mukha sa pagkakataong ito ay nag-iba ang ihip ng hangin. Sino o ano kaya ang dahilan kung bakit siya nagbago? Kung ano man yon, salamat. At hindi na ako masyado nahirapan sa trabaho ko. Hindi naman siguro ako nagkakamali ng restaurant na pinuntahan. Bakit kaya maraming lobo rito? Sigurado ba si Sir na ito yung restaurant? Ano kaya tong box na pinakuha niya galing sa office table niya? Siguro, may special occasion. Pero, pwede naman siguro yung assistant na lang niya ang magdala ng box na to para sa kanya. Ah, si Mark yun ah. Uy, Hera, Papalapit sa akin. tara na sa loob. Hinihintay ka na ni Sir Zeus. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan, babae ka? Teka lang naman. Hoy, pangit. Ano bang meron? Ba't para yatang may party? Ba't may mga nakasabit na lobo at dekorasyon dito? Pumasok ka na lang sa loob. Hinihintay ka na ni Sir. Oo na. Ikaw ah. Parang may tinatago ka. Lagot ka sa akin. Chupe. Alis. Anong meron dito, sir? Bakit maraming balloons at candles? Come here, Hera. Have a seat first. Marami tayong pag-uusapan. Tungkol saan naman po, sir? Marami. Ah, siya nga pala, sir. Ito po yung pinapadala nyo. Nakalagay po dyan sa paper bag. Pinadeliver sa office kaninang umaga. Oh, thank you. Hera, can I ask you about something? Tungkol naman saan po, sir? Basta kaya kong sagutin, ah. Meron kasi akong taong reregaluhan. Kaya lang, hindi ko alam kung anong ireregalo ko sa kanya. Babae ba? Isang special na tao na nakapagpatibok ng puso ko. Kahit ano naman, sir, pwede. Basta galing sa puso mo, okay yun. Sa aming mga babae naman kasi, wala kaming pinipili. Ang mahalaga lang sa amin, ang maramdaman na mahalaga kami sa taong nagbibigay ng kahit anong regalo sa amin. Para ba sa kanyang special setup na to? Oo, para sa kanya to. Ang swerte naman niya. Kung sino naman siya. Girlfriend niyo ba, sir, or nililigawan?
Gusto ko sana siyang ligawan. Siya nga pala, nandyan ang waiter. Mamili ka na lang ng orderin mo. Bakit ganito ang menu? Wala namang pagpipilian. Pero may nakalagay ng Can I Court? Tapos may dalawang checkbox. Yes or no. Sir, ano to? May pagpipilian dyan, di ba? Sir, You can check the box, depende sa napili mo. sir, Okay, sige. Bago mo sagutin, kunin mo muna yung paper bag na dala mo. Open it. sir. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Pero, ang laman ng box na yan ang simbolo kung gaano ka kahalaga sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin ko, sir. Try to check the box naman. Sir, actually, simula pa lang nung unang magkita tayo, may kakaiba na rin ako nararamdaman para sa'yo. Wow! Is this for me? What a beautiful! Mamahaling kwintas na may mamahalin din design. Mamahalin din kasi ang taong tulad mo. At hindi yan makakapantay sa sinasabi mong mamahaling kwintas na hawak mo. Sir, Hera, papayagan mo ba akong manligaw sa'yo? Hindi ako mangangako gamit ang bibig ko. Pero kung papayagan mo ako, willing akong trabahuhin ng mano-mano. Makuha ko lang ang matamis mong oo. hindi pa rin ako makapaniwala, sir. Pero, yes, sir. Binibigyan kita ng chance dahil may nararamdaman din ako para sa'yo. Well, since manliligaw ka na, my first rule is not to call you sir, but Zeus from now on. You have no choice but to grant it, or else I will delete this checkbox. Yes, Hera, yes! G ako dyan. Nakiki-G G. ka na rin, Zeus, ah. Actually, kalog talaga ako. Tinatago ko lang dahil sa work at para hindi ako abusuhin ng iba. Pero since magkakaibigan na tayo nila Mark at Ana, kayo lang ang makakakita ng pagkaunggoy ko. Ano ka mo? I mean, pagkakalog ko. Masaya kaming dalawa nung araw na yon dahil nasabi na namin sa bawat isa ang aming nararamdaman. Pero hindi pa rin sapat para tuluyan kaming maging maligaya. Nariyan pa rin ang mga challenges na sumubok sa aming katatagan. Samantala, nasa venue na kami kung saan gaganapin ang team building. Masaya kami nagde-decorate ng place at may hindi inaasahang bisita na dumating. Dapat matapos yan guys bago magtanghalian para makapag-start na tayo ng 1 PM. Sino tong papalapit? Parang familiar ang mukha niya sa akin. Leah, what are you doing here? Narito ako para balikan ka. After 3 years ka dun sa US, napagdesisyonan kong bumalik dito dahil nagawa ko naman na ang gusto ko at gusto ko rin na magkasama ulit tayo. Matapos mo akong iwanan ng walang paalam, ngayon babalik ka na parang walang nangyari? Iniwanan mo lang ako ng pesting sulat na pupunta ka ng Amerika para tuparin ang pangarap mong maging modelo. Pero hindi mo man lang inisip ang nararamdaman ko. Basta-basta ka na lang nagdesisyon. Dahil alam ko na hindi ka papayag. Zeus, alam mo naman na matagal ko ng pangarap ito, di ba? Akala mo ba wala akong alam sa mga nangyari sa'yo sa ibang bansa? For your information, ipinatrace kita sa Amerika 1 year ago. At nalaman kong hindi ka natanggap sa pangalawang kumpanyang inaplayan mo. Hinintay kitang bumalik sa akin, pero hindi mo ginawa. Besides, nanatili ka roon. Tapos kung sino-sino lang ang lalaking kinasama mo. Hindi lang basta kinasama, kundi nagpaanak ka pa. Ano pa ang alam ko? Sa kagustuhan mong itago ang lahat at para tanggapin kita, ipinalaglag mo. I'm sorry, Zeus. Hindi ko naman sinasadya. Di ba pinag-usapan na natin to noon pa lang na may mga pangarap pa ako bago tayo magplanong lumagay sa tahimik? Siya ba? Siya ba ang babaeng ipinalit mo sa akin? Itinapon mo lahat ng pinagsamahan natin dahil lang sa babaeng yan? Zeus, tandaan mo, 5 years tayong naging mag-on, itatapon mo lang. Tandaan mo rin na 5 years tayong naging magkarelasyon. Pero sinayang mo lang. At ano ang hindi mo sinasadya? Na magpaanak sa iba at ipalaglag lang? At oo, siya nga ang babaeng mahal ko. For your information, hindi ko siya ipinalit sa'yo. Siya ang babaeng kapunuan sa lahat ng mga kakulangan ko bilang tao.
Siya rin ang babaeng dapat pag-ukulan ng buong pusong pagmamahal, hindi ang katulad mong malandi at materialistic. Ikaw na babae ka? Walang hiya ka? Malandi ka! Wag na wag mong sasaktan si Hera. Halika dito! Don't do this to me! Pakawalan mo ako dito! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to! Hindi ba sinabi mo na ako lang ang babaeng mahal mo? Yun ang bagay sa'yo. Ngayong nasa sako ka na. Mark! Mark! Yes? Ilagay mo yan sa kotse. At tawagin mo yung driver. Sabihin mo, dalhin sa cargo, ipadala sa Amerika. Hindi siya dyan mamamatay dahil may mga pagkain na tinumin dyan. May butas yan. Enough for her para makahinga. Ibalik yan sa pinanggalingan niya. Masusunod, boss! Lakas ng trip mong boss ah. Bagay lang sa kanya yan. Grabe, ox na ox sir ah. Tara, let's continue what we are doing. Wala na ang bulok na daga. Napatapon ko na. Grabe, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Doon ko lang nakita na ganun pala magalit si Zeus. At naramdaman ko rin kung gaano niya ko pinoprotektahan. Sinabi niya sa akin, kung meron man siyang babaeng mamahalin, ay ako lang yun, wala nang iba. Tanging iyak na nga lang ang nagawa ko. Pinatunayan namin ni Zeus ang pag-ibig namin sa isa't isa. At hindi nga nagtagal, naging opisyal na nga kami. Minsan, may mga bagay tayong hindi natin kayang kalimutan, mga sakit at lungkot. Pero sa pagdaan ng panahon at pagkakataon, tuluyan din itong matatahi at maghihilom. Magsisiman tayo sa mga desisyon na nagawa natin, huli na ang lahat para pagsisihan. Lalo na kung una pa lang, hindi mo na to napag-isipan. Ilang taon na rin ang nakalipas noong ikinasal kami ni Zeus. Oo, ang masungit kong boss ang nakatuluyan ko. Sweet na siya ngayon, at kung nagsusungit pan siya, ayun ay dahil sa pasaway ang mga anak namin. Masasabi kong marami man ang mga pagsubok na dumating sa amin, ay go lang, dumadaan lang naman ang mga yan. Nasa sa atin na lang yan, kung paano natin ihahandle. Ako sa Hera, nagsasabing sa pag-ibig, hindi problema kung mayaman o mahirap, masungit o malumanay. Basta tanggap mo siya, ano man ang pagkatao niya, mamahalin mo siya. Handa rin siya magbago alang-alang sa'yo. Hindi mo siya kailangang baguhin. Siya ang kusang magbabago para sa'yo. Lahat ng yan ay dahil sa pag-ibig. You can expect the unexpected. Mga nagsiganap. Purple Eyes bilang Ana. Jason bilang Mark. Zell bilang Leah. DJ Ever bilang Zeus. At si Dark Monster sa papel na Hera. Lagi namin kayong inaanyayahang panoorin at suportahan ang aming mga uploads dito lamang sa Teatro Entablado. In the office, lights so bright. I watch you working day and night. You're calm and cool, you speak your mind. In your words, I hope to find I am the boss, you're breaking rules. Playing safe ain't for the fools. Unexpected twist of fate. Love sneaking in at open gates. Didn't see it coming, love hitting hard. You and me were breaking guards. Heartbeats wild in the
polished, but my thoughts are clear. Love's a game we're playing here. Your eyes meet mine across the room. In silent talks our love will bloom. Unexpected love in this crazy play. Will you stay or walk away? Didn't see it coming, love hitting hard. You and me were breaking guards. Heartbeats wild in this corporate maze. Your laugh lights up my working days. Salamat sa panonood, Lia. Grabe, Lia. Anong pakiramdam na nilagay mo na inilagay ka sa sako, Lia? Para sa akin, medyo kakaiba yung extreme yung eksena na yun talaga. Sobrang ang hirap. Ang hirap na i-record, promise. O di ba, nakailang take ako doon. Ang pakiramdam mo para ako nasa isang compartment. Grabe naman, pinatapon sa Amerikano, trash bag. Tapos naka-cargo no? Naka-cargo. Cargo talaga, cargo. Pero abangan nila, di ba? Pagkain pa. May pasabog tayo dyan sa part 2. Di ba may pa-part 2 to? Yes! So, ipa-part 2. Habang sa part 2. Tingnan natin kung anong magiging mangyari. Kung anong mangyayari sa part 2. Ano magiging mangyari? Hindi, kasi di ba happy ending na si happy ending na si Zeus tsaka si Oo, happy ending na. si Zeus, Hera. tsaka si Syempre, Hera. doon naman tayo sa ibang character. Although ang bida sila Zeus pa rin, kaso syempre focus naman muna tayo sa ibang character. Totoo yun. Shout out sa iyo, Mark. And sa ating isa pang character, si Ana. Ayun. Nasaan kaya yung ka-partner Ice ko? bilang Ana at saka si Dark Monster. Ayun, Dark Monster bilang Hera. Ayun. At saka marami pa kayong aabangang character, guys. Maghintay lang kayo dahil mamimili tayo ng mga susunod na ating makakasama. Ayun. Abang-abang. At saka, ayun. Announce ko lang pala, partner, pag gusto nilang ma-shoutout sa ating susunod na upload, just comment below. Comment lang po kayo sa ilalim sa ating comment section, at saka kung may gusto pa kayong i-improve at gusto pang gustong suggestions para sa ating mga kwento at genre, baka may gusto kayo para syempre magkaroon din kami ng idea kung ano yung susunod nating itatampok na kwento. Yun. So, yan, more, abang-abang kayo, guys. Marami pa tayong pasabong ngayong February. Ayun. Sila ang bida dito. Hindi lang tayo, syempre. Totoo yun. Ating lahat to. Ayun. Saka, syempre, more din tayo dito. More entertainment tayo dito. Para maaliwan naman yung ating mga audience, ating mga subscribers. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, Teatro Entablado 574 Official. Pa-subscribe na lang kami. Pa-like. And then kung gusto nyong i-share, just share that para hindi tayo madingdong. And salamat guys sa pagtangkilik sa aming channel. Okay, sa muli po, nagpapasalamat kaming lahat in behalf of the cast of this story, Unexpected Love. We are so thankful kasi naging bahagi kayo ng story namin para sa episode na to ng Unexpected Love. So, katulad po ng sinabi namin, marami pa kayong aabangan at meron pa pong part 2 itong story nito. Okay? So, yun lamang po, since kami po ay maghahanda pa para sa susunod na video. So, ako pong muli si DJ Ever bilang Zeus. Kasama ko po si Lia. Naginanapan ni Zel.
Ako pong muli si Zel at ang ginanapan ko pong role ay si Lia at abangan po ninyo ang ating mga susunod na upload dahil marami pa po akong gaganapang linya. And marami pong salamat. Bye-bye! So, thank you very, very, very